Sa bawat sulok ng mundo, may mga sibilisasyong nawala ngunit nag-iwan ng bakas sa kasaysayan. Ngayon, samahan niyo ako sa paglalakbay sa isang kabihasnang nauna pa sa mga Spartan at Athenian, ang mahiwagang kabihasnang Minoan ng isla ng Crete. Segment 1, Pinagmulan at Heograpiya. Ang Minoan ay isa sa mga pinakaunang kabihasnan sa Europa na sumibol sa isla ng Crete sa katimugang bahagi ng Gresya. Nagsimula ito bandang 3000 BCE at umabot sa tugatog ng kapangyarihan nito sa pagitan ng 2000 BCE hanggang 1450 BCE. Pinaniniwalaang pinangalanan ang kabihasnang ito sa mitolohikal na hari na si Minos, isang makapangyarihang pinuno na inuugnay sa alamat ng Minotaur at Labyrinth. Ang lokasyon ng Crete sa gitna ng Mediterranean Sea ay naging susi sa pag-unlad ng kalakalan, sining at relihiyon ng mga Minoan. May natural silang harang laban sa mga mananakop at may akses sa iba't ibang baybayin para sa pakikipagkalakalan. Segment 2, Arkitektura at mga palasyo. Isa sa mga pinakatanyag na simbolo ng Minoan ay ang palasyo ng Knossos, isang napakalaking estruktura na tila walang hanggan ang mga pasilyo, silid at palamuti. Dito matatagpuan ang mga fresko o mural na nagpapakita ng kanilang pamumuhay, mga babaeng sumasayaw, hayop sa kalikasan at ritual ng pananampalataya. Ang mga palasyo nila ay walang mataas na pader, patunay na ang Minoan ay hindi militaristikong lipunan, taliwas sa mga kabihasnang sumunod. Segment 3, Relihiyon at Paniniwala. Napakayaman ng espiritual na buhay ng mga Minoan. Mga babae ang pangunahing pari at lider ng relihiyon, nagpapakita ng mataas na katayuan ng kababaihan sa kanilang lipunan. Isa sa kanilang mga pinakabantog na Diyos ay ang Snake Goddess, isang imahen ng isang babaeng may hawak na ahas, simbolo ng kapangyarihan at kalikasan. Malaki rin ang papel ng mga hayop sa kanilang relihiyon, lalo na ang toro. Isa sa pinakatanyag nilang ritual ay ang bull leaping, kung saan tatalon ang mga kabataan sa ibabaw ng isang buhay na toro bilang bahagi ng isang seremonya. Segment 4, Kultura, Sining at Teknolohiya. Ang Minoan ay mahuhusay sa sining, mula sa mga palamuti ng palasyo hanggang sa mga alahas at palayok. May mga sistematikong imbak ng pagkain, drainage system at sistema ng pagsusulat na tinatawag na Linear A, isang misteryosong sistema ng sulat na hanggang ngayon ay hindi pa rin ganap na nababasa. Bukas din sila sa dayuhang impluwensya, ngunit pinanatili ang sariling identidad. Makikita ang kanilang sining sa mga pader, palamuti at kagamitan sa araw-araw. Segment 5, Ekonomiya at Kalakalan. Ang Minoan ay itinuturing na isang thalassocracy o imperyong dagat. May malalakas silang barko at nakipagkalakalan sa Egypt, Mesopotamia, Cyprus at Anatolia. Palitan nila ay mga olive oil, alak, tela at palayok kapalit ng ginto, tanso at iba pang produkto. Ang kanilang yaman at kaalaman ay nagmula hindi sa digmaan kundi sa kalakalan, sining at agrikultura. Segment 6, Pagkabagsak ng Minoan. Bandang circa 1600 BCE, isang malaking sakuna ang yumanig sa rehiyon, ang pagsabog ng bulkan sa isla ng Thera, ngayon ay Santorini. Ang napakalakas na pagsabog ay nagdulot ng malalakas na alon, tsunami, pagkasira ng agrikultura at malawakang kaguluhan sa Crete. Bagaman hindi ito tuluyang nagwakas sa Minoan, pinahina nito ang kanilang ekonomiya at estruktura. Bandang 1450 BCE, sinakop ng mga Mycenaean mula sa mainland Greece ang Crete at unti-unti nang nawala ang kultura ng Minoan. Segment 7, Pamana ng Minoan. Kahit nawala ang kanilang kabihasnan, malaki ang impluwensya ng Minoan sa susunod na mga sibilisasyon sa Gresya, lalo na sa Mycenaean. Ang mga mito gaya ng Minotaur at Labyrinth, the Daedalus at Icarus, at ang imahe ng matalino at marikit na babae ay bahagi ng kanilang pamana. Hanggang ngayon, pinag-aaralan ang mga palasyo nila, freskos
at mga kasangkapang iniwan, patunay na sila ay isang sibilisasyong maunlad, mapayapa at makasining. Ang kabihas ng Minoan ay patunay na hindi lahat ng sinaunang imperyo ay itinayo sa digmaan. Ang kanilang mundo ay sining, relihiyon at karunungan. At ang kanilang kwento ay isa sa mga pinakakapanapanabik sa kasaysayan ng tao. Kung gusto mong mas marami pang matuklasang sinaunang sibilisasyon, huwag kalimutang mag-subscribe sa Echoes of the Ancients. Hanggang sa muli, paalam at maraming salamat.